Rectang Connect, action agad! Kasali ka dyan, manali ka lang at lahat ng mga... Matatandaan kamakailan lang po ay idinulog ni Naginang Jennifer Relano ng Baguio City at ng ilang iba pa. Ay, ito yung kahapon, ano? Na napakarami dumulog dito mismo sa ating studio. Di umano'y ginawang panloloko ng katransaksyon sa pangakong trabaho sa bansang ZES Republic. Dito po sa ating programa, binigyan natin ng pagkakataon na makapagsalita ang dalawang panig para naman po sa patas, tapat at walang kinikilingang pagbabalita sa ating mamamayan at of course sa pag-aksyon ng mga sumbungan po dito. So, i-welcome po natin. Nandito mismo sa ating studio who came all the way from Pangasinan. Tama ba? Ang inireklamo kahapon nila Ma'am Jennifer na si Miss Gloria Hapin. Ayan. Ma'am Gloria, magandang tanghali po sa iyo at maraming salamat at nandito ka ngayon personal para mag-explain sa inireklamo sa iyo kahapon. Sige po. Apo. Una po sa lahat, magandang tanghali po sa lahat, sa inyo sir, mga sir. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood. Nandito po ako para linisin ang pangalan ko at isalaysay ang buong pangyayari at pawang katotohanan sa mga nangyari sa aplikanteng to. Sobrang napakasakit po para sa akin na marinig or mapanood yung mga pangyayari na akusasyon or aligasyon laban sa akin ng mga aplikanteng to na kahit sila, alam nila sa sarili nila na legal po ako. Ako po pala si Gloria Hapin, Licensed Accredited Recruitment Officer ng Creative Artist Placement Services Incorporated. CLADS. Ng Tama? agency po. Yung agency nyo? Opo. Membro ng CLADS? Yes po, opo sir. Okay, i-verify natin yan. Opo. Yung pangyayari po nung araw na yon, humihingi ako ng pasensya kasi hindi ko po nasagot yung tawag ni Mr. Gerald Verbano na hindi ko alam na nandito pala siya sa UNTV. Pero tinawagan ko po yung isang kasamahan ko sa trabaho na pakitawagan si Verbano para sabihin kasi ang akala ko kasi yung tawag niya is regarding dun sa refund nung process namin sa kanya. So, tinawagan naman po ni Miss Michael Teng, ni Sir Kael Teng. Pero habang pinapanood ko po yung buong pagsusumbong nila nung oras na yon, talagang hindi maiwasan na hindi tumaas yung blood pressure ko. Kaya pasensya na po kung hindi ako umabot kahapon. Pero sinubukan ko po na ma-discharge ako sa ospital para lang po makarating sana dito kaso lang kinulang na po ng oras. Siguro yung oras ng buong programa, sa tingin ko kukulangin po tayo para isalaysay ang buong pangyayari. Pero reklamo laban po sa inyo? Yung reklamo nila laban sa akin is yung panloloko. Illegal recruitment. Illegal recruitment. Yes. Una po, linawin ko, hindi po ako illegal recruiter. Isa po akong licensed recruitment officer ng isang accredited licensed recruitment agency. So, alam po nila yon na legal po ako. Ang nangyari lang dito, kasi dahil ito kay Miss Irene Sabala, Reynold Javier, at gusto ko rin i-correct yung apelyido ng isa pang nabanggit na tao na si Miss Maria Lourdes Villafranca. Hindi po, Villafranca po. Nasa amin po ebidensya. Kasi parang narinig ko, Villarica. Hindi po siya Villarica, kundi Villafranca. Okay. Para lang po malinaw. Kasi yung ginawa nilang mga paglabas ng pangalan, ang akusasyon laban sa akin, napakalaking danyos po sa pagkatao ko yun, reputasyon. Kasi una, sa trabaho ko po, ang puhunan namin dito, sir, tiwala. Reputasyon. Tiwala. Milyon-milyon na po ang nakakapanood ng reklamo nila ng mga oras hanggang sa oras. Nagbabiral po yan, ma'am. Tuloy-tuloy. Opo. So, syempre, hindi maganda para sa akin yon kasi legal po akong recruitment officer. Ang pangyayari sa kanila kasi, nung 2022, yan si Irene Sabala, nagpakilala ako isang legal na recruitment. Si Irene Sabala is nandun sa abroad, tama? Sa Paris po. Nasa Paris. Sa Paris, sir. Paris po, sa Paris. Paris. Pero po, ang legal na dokumento ni Miss Irene Sabala is sa Poland. Kasi doon talaga siya legal. Dapat magtrabaho bilang isang worker natin. Ngayon, ang ginawa ni Irene Sabala is nag-alok siya ng trabaho
ng Czech Republic, nagpo-post siya sa Facebook niya, which is hindi po yun tama. Kasi hindi yun talaga yung tamang proseso. At ng hindi rin siya pag-apply. recruiter eh. At hindi po talaga siya Licensed legal na. recruiter, No? yes. So sabihin na natin na sir, nakausap po siya. Pero ako bilang pagpapakilala as a recruitment officer, umpisa ng proseso, pagpapatunay yon na walang intensyon na panluloko. Okay. Ngayon, dahil gusto ko lang po sana na dapat tinanong itong mga nagreklamo, saan, kanino, kailan ba sila nagbayad? Kasi yung akusasyon ni Irene, kaya nga challenge ko, Reynold Javier, Irene Sabala, Maria Lourdes Villafranca, umarap sila dito. Ikaw yung inaakusahan nila Kasi eh. ako Oo. kinakusan, sir, ang lumalabas kasi doon sa complaint, ako yung idinidiin. Kunyari, nakikipag-cooperate na si Irene. Kung nakikipag-cooperate pala si Irene sa kanila, bakit hindi nila pauwiin dito na may warrant of arrest na to? So may warrant of Yes arrest na po, sa'yo. pati yung asawa niya kinakasama. So, syempre, parang sa akin, imbis na sana ang nangyari sa kanila, kasi kung ikukwento ko ang buong pangyayari, kulang talaga yung isang oras. So, ito na lang po yung para malinawan lang po yung sambayan ng Pilipino. At Yes, saka tama kayo po, ma'am. sir, Ito mga po yung sir. pagkakataon nyo, ma'am, Opo, na at least na maipaliwanag yung panig ninyo. Malinis po ang intensyon ng proseso. Bilang Okay. recruitment officer, dumadaan kami sa tamang proseso. Ako po ang nakikipag-meeting sa mga kumpanya sa bansang Czech Republic. Dumadaan po kami ng proseso sa POLO, which is Philippine Overseas Labor sa bansang Czech Republic, na ang may jurisdiction, ang labor attaché po natin is si Ma'am Liwilin Di Perez. So dumadaan po doon lahat ang proseso namin. Nung time na yon, nung nag-aalok si Irene, ang pagbabayad nila, lahat kasi sa ahente. Sa ahente po kasi sila dumadaan ng pagbabayad. Nung nagkaroon na po ng problema, saka ko po nakilala ang mga aplikante na yan. Ang totoo pa dyan, nung nagka-problema sila, para lang matulungan pa rin, kasi kinokontak na nila kami. Ngayon sabi ko, kasi ang iba nagreklamo na walang pamasahe. Especially mention, Elma Moreno, Mary Ann Mendoza, one of the complainants. Si Miss Lilibet Esteban, Jennifer Relano. Ang masakit sa akin dito, sir, kailan lang itinakbo nila ito ng tulpo. Nung tinawagan ko po yung tulpo nung time na yon, ayaw na lang palaki ng tulpo Benguet kasi mali po yung naging endorsement nila. Nagpunta sila sa barangay para iharas ako. Sir, bukas ang opisina, Monday to Friday. Hindi po ako at large. Alam po nila kung saan ako nakatira, sa Pangasinan. Lahat po yun open. Nakakausap po sila, Miss Jennifer Relano, ilang beses kitang minessage. Pumunta ka ng opisina para po kasi ang nangyari, after nung Czech Republic nila, para matulungan pa rin sila na walang masayang kasi ang iba sa kasamahan nila, mga nakaalis na po. Magaganda na yung trabaho sa bansang Europa. Kahit na sinortcut. At least nakaalis. Hindi po siya shortcut, sir. Hindi kasi direct hiring yun eh. Oh, yun sa Shortcut kanila. yun. Parang Oo. naging direct. Pero yung dito po sa amin kasi pag sinabing direct hiring, may job order pa rin po. Nasa kabilang linya ba Bawal pa rin natin yung mga nagrereklamo? Siguro naman nakikinig sila sa paliwanag ni Ma'am Gloria Hapin. Sino pong Sobrang- nasa kabila? Okay lang, ma'am, pakinggan muna natin sila. Total, Sir. nasabi niyo na yung gusto niyo na ikaw lang ay namagitan at tumulong nung may problema na. Tama Sir- ba yun? Opo. Sir, tsaka ito lang, sir, no? Gusto kong linawin, sir, yung napakabigat na akusasyon ni Miss, nagsasalita na si Miss Lilibet Esteban na isa sa mga ahente na nangungumisyon. Dapat siguro nakikipagtulungan kay Irene kasi base sa kwento nila, nakikipagtulungan sila si Irene sa kanila. Si Miss Lilibet Esteban, nakikipagtulungan siya kasi isa siyang ahente. Ano na ang aligasyon niya, ma'am? Nangungumisyon. Ano ang 8 million, sir, mabigat na paratang yan. 8 million ang... At saka kaya nga sir, nasaktan din ako sir na parang isa po sa mga host na parang nagbagit, oh, Miss Gloria Hapin, na para akong kriminal, wanted na pinananawagan, na baka naman pinang-shopping ko. Wala po akong pinang-shopping kasi una, hindi po sila sa akin mga nagbayad. At kami po, pagdating sa proseso, kasi itong trabaho ko, hindi po pwedeng magawa ang mga dokumento nang wala po kaming processing fee. Yung po yung totoo, yun yung allegation is yung nililinaw. 8 million pesos ay natanggap mo. Hindi po, sir. Wala po akong natanggap. Hindi, ang allegation na lang. Allegation. Yung allegation nila, wala pong natanggap galing sa kanila. Ayun Wala lang po naman silang kasi binayad. kung Hindi ko alam tumanggap kung ka ng pera, kailan. may estafa, May, diba? hindi kung saan sila nagano. Kaya nga sabi ko, allegation ni Irene, yun ang sinasabi ni Irene sa kanila. yeah, sige, So I sige. challenge Irene, umuwi ka ng Pilipinas, mag-file ka ng kaso laban sa akin, and then ebidensya to ebidensya. Pero yung Irene, hindi pa natin kwan eh. Yes, Okay. kaugnay po niyan, sir. Pero anyway, hindi naman dapat silang magkaaway nito eh. Hindi magkaaway, kundi yung may problema.
problema, dapat talaga magtulungan sila Yes. ng Dapat grupo. po, ako dapat- Oo. dapat ang inaano Hindi, nila pakinggan eh. muna natin sila, ma'am. Yeah. Bakit Yes po. yung naididiin ka sa kasong ito Oo. o reklamo? Ako, sir, eto Baka lang. meron silang rason din. Pakinggan po natin, ha? Yes, Total, sir. nasabi mo na yung gusto mong sabihin. Opo, kaugnay po ma'am, yan, sir. sino man Nandyan po yung sila. nasa linya? Ma'am Jennifer. Dalawang Jennifer. Ma'am Gerald, Ma'am Jennifer Relano. Hello? Good Hello afternoon po. Good afternoon. Hello, good afternoon. Pong magsalita, sir. Win, sino datoy? Po. Apo? Lilibet Esteban po, sir. Lilibet. Esteban. Lilibet. 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 Nandito ka ba kahapon, Yes Ma'am po. Lilibet? Wala, sir. Yes po, nandyan po kami nung Tuesday po, sir. Sino ba yung nandito sila, spokesperson marami. nila kahapon? Para may spokesperson sila kahapon eh. Parang si Lilibet nga yata yun. Lilibet. Sige ma'am, ano po yung sasabihin ninyo? Ako po yung Narinig isang niyo po yung nakaharap- sinabi ni Ma'am Gloria Hapin. Yes po, sir. Sige po. Bali, iaano ko lang po, sir, kasi po, iisa lang naman po ang hangarin namin, sir. Wala naman po kaming sinasabi, sir, na illegal recruiter si Ma'am Gloria Hapin. Ang sa amin lang naman po, sir, is mabalik lang po yung pera namin, sir. Yun lang po yung gusto naming mangyari, wala na pong iba. Pero nabanggit Yun niyo lang kahapon na ang pera ay nandun kay Gloria Hapin, tama? Yes po, ganito Oh. po kasi yun, sir. O tama po si Ma'am Gloria Hapin na hindi po kami sa kanya mismo nagbayad. Kaya ang nagbayad po kami mismo kay agent namin na si Miss Irene Tabala po. Sa kanya po kami nagbayad ng 100 plus para daw po yun sa processing fee. Pero meron din pong resibo si Miss Irene Tabala na yung mga binayad po namin, yun po ay na-send po niya sa account po mismo ni Ma'am Gloria Hapin. Yun. Kaya po, ang inaano po namin is yung naibigay po ni Miss Irene Sabala kay Miss Ma'am Gloria po, yun po yung kinukuha po namin. Yun lang naman po yung gusto namin klaro. Okay, Yun lang magkano po yung po, gusto namin. Ma'am Lilibet, magkano po yung total na naibigay kay Ma'am Gloria through Irene base sa mga ipinadalang resibo sa inyo? Kasi po, ang bawat isang aplikante po is 100,000 po ang naibigay ni Miss Irene Sabala kay Miss Gloria Hapin po. Okay. Yun po yung, kaya yun po yung amount na gusto naming mabawi, yung 100,000 na binayad ni Miss Irene kay Ma'am Gloria po. Yun lang naman po And yung totaling to how much po yun? Kung lahat po kayo? Sa lahat po kasi yung binigay ni Miss Irene Sabala po na mga na-transfer po sa account ni Ma'am Gloria is 8 million plus po. Yun, 8 million. Milyon. Anyway, Opo, kasi nandito na ngayon sa ating studio si Ma'am Gloria. Nabanggit niya kanina na wala siyang kinalaman. So, ma'am, ano pong masasabi niyo na may mga resibo na binayad po sa inyo? Si Irene. Ito po kasi, sir, si Irene, dahil yun ang kinikwento sa kanila, kasi doon sila nagbayad eh. Hindi ko alam kung magkano yung kabuuhan na binayad nila kay Irene. Ngayon, bilang nasa processing kami, at nakapagbigay kami lahat ng dokumento, kaya po sila umabot ng processing eh. Kaya po sila nag-appearance ng embassy. Wala naman po sanang problema sa processing kasi matinong kumpanya para bigyan ng trabaho ang mga aplikante. Ang problema lang, eto na, pumapasok na po tayo dito sa isang tao na taga BFS kung saan ginaganap ang visa application nila. Alam nila, nung time na yon, nung nagpa-process na sila ng mga dokumento, kasi lahat kami bilang recruitment agency, may proper documents po kami bago ka pumunta ng embassy para magpa-visa. Alam nila yan kasi nakapunta sila. So lahat ng prinobide naming dokumento magmula sa company namin sa bansang Czech Republic, lahat po yun may mga processing. May mga insurance na provided ang mga worker dyan bago sila magpa-visa. Pero yung amount na binibitawan ni Miss Lilibet Esteban, wala kang kinalaman doon, wala kang alam, Lili, doon. Dapat ang sabihin mo kay Irene, umuwi siya ng Pilipinas, ipaliwanag niya yung pera na yon. Hindi yung ikaw yung nagsasalita ng para kay Irene. Kasi bakit? Dahil ba ahente ka ni Irene? Magkano bang kinukomisyon mo sa bawat ulo? Ikaw na mismo nang nagsabi sa akin, eto Lili, may salaysay ka dito na ikaw sinasabi mo na wala talaga akong kinalaman dito sa proseso na nangyari sa inyo, bagkus tinutulungan ko pa kayo. Pero ngayon, dahil sa nangyayaring
dahil ang ulo nyo, si Miss Jennifer Relano, na sumusunod lang kayo sa mga utos ni Jennifer Relano na yan, kaya nga, Maputo lang kita, ma'am. Gusto lang kita nung sa nagsasalita, si Ma'am Lilibet. Ma'am Lilibet? Ma'am, hindi po kami Yes po, sumusunod. sir. Ma'am Lilibet Esteban, ikaw ba ay na-recruit o isang ahente rin? Isa po akong na-recruit, sir. Dahil po, Hindi ka- isa po hindi ako ka sa ahente. bayan, sir. Hindi ka Sinasabi, nang binabanggit Hindi po, ahente sir. siya. Okay, so madaling sabi, biktima ka rin at nakapagbigay ka ng magkano? 100,000? 100,000. 120,000 po yung lahat ng naibigay ko. Ano ang pruweba mo, ma'am, na merong naidepositong amount papunta dito sa kay Ma'am Gloria Hapin? Yung Jennifer ba yun? Irene Sabala. Ano po ang pruweba mo o ebidensya mo, Ma'am Lilibet? Yes po, sir. Bali, sinend po lahat ni Miss Irene Sabala sa aming mga applicants, sir, na yung mga transaction na napunta through Ano nga bank yun, ma'am? account Ma'am, ni Miss ano po yung Irene transaction Sabala. yun, ma'am? Pakiliwanag lang po. Ano po yung ipinasa sa inyong transaction? Yung pong sir, yung bali nagpasa po si Ma'am Irene Sabala sa account ni Miss Ma'am Gloria Sabala, Gloria Hapin po. Ay, ang Yun ibig mo po sabihin, yung ma'am, payment. bank deposit slip. Ang ipinasa sa Meron inyo. pong hawak sir, meron pong hawak si Ma'am Irene Sabala na mga yun nga po yung ebidensya niya na napasok po sa account ni Ma'am Gloria yung mga pera na kung pang process po namin. Ayan, maaaring bank deposit slip yan, or tawag transmittal o bank transfer, pero hindi yan conclusive, kailangan nating ma-establish talagang original ba, totoo yun, kasi ganito yun, ang illegal recruitment, kung wala kang permiso from the POA o DMW, illegal recruiter ka. Kung ikaw naman ay recognized o accredited ng DMW, pero hindi naman existing ang trabaho abroad na ipinapangako mo, illegal recruiter pa rin yun. And at the same time, tumanggap ka ng pera sa mga nire-recruit mo, meron kang pananagutan. No? Ito si Ma'am Gloria apparently ay merong permiso or lisensya from the DMW, Ang tanong na lang dito, kung totoo nga ba yung trabahong ipinangako ninyo dito sa mga biktima? Otherwise, kung hindi totoo yan, papasok pa rin yan sa illegal recruitment na ipinagbabawal ang ating batas. Ma'am Gloria? legal po yung employer, sir. Okay. Ito nga po yung ang masakit dahil nawalan kami ng employer dahil sa kagagawan ng mga pananabutahe ni Irene Sabala, Reynold Javier at Maria Lourdes Villafranca. Pero kahapon, nakausap natin si Irene Sabala ng Paris, di ba? Tutulong siya, di ba? Oo. At makikipag-cooperate daw. Action Center, nasa kwan ba? Na-contact ba natin ngayon, araw na to? Para narinig niya sana yung lahat ng sinabi ni Ma'am Gloria. Alala ko yun, nung nag-phone call kayo. Nung Martes sir, nakausap. Sila po yung may connection Okay. kay Irene. Bakit hindi nila mapauwi? Andun yung pera nila na hinahabol nila. Alright. Bakit Ma'am, po hindi nila hingin? Bakit hindi hingin ng husgado or kung ano? Ang binayad talaga nila kay Irene. Irene Oo, Sabala, ma'am, ito ba yan? Ito ba yung warrant? Yes. Connected. Connected. Okay, ma'am. Tama-tama. Pakinggan natin sa sabi ni Irene Sabala. At nangako si Miss Irene Sabala na magkikita kami sa July 26. Sa Paris. Ano nga Sa Paris. Ayan, may ano din yan kasi si Irene Sabala, ngayon, AKA, para lang malaman din ang sambayanan kasi may mga concern. Mga taga-Italy. Opo, Miss Irene Ay, Sabala. hindi, Italy. Milan. Parang sa Milan Nasa ka eh. Italy na naman siya ngayon. Okay, sige Akala sir. ko nasa Dati, Paris Paris. siya. May mga concern applicants pa rin po tayo na mga humingi ng tulong sa akin bago mga nakaalis. Na itong si Irene Sabala, na sana matigil na talaga kasi hindi pa rin siya tumitigil talaga ng pang-recruit. Ito Di ba may nangangako. kasama siya? Sinabi mo kanina, ma'am? Yes, sila Yung po yung kanya- nanabutahin ng process. Kaya kung bakit nawala ang employer, kung bakit ganito nangyari, kasi itong nasa BFS na si Maria Lourdes Villafranca, na manager ng Basco Insurance, na nung nag-complain po ako sa embassy noong nangyari na yon na pananabutahin niya, na bakit tumatanggap siya ng mga pera ng aplikante sa loob Another ng one, embassy. yung taga-VFS. Opo. Visa Processing Center to, no? Opo. Ng sila Taguig. si Marilu. Ay, Marilu. nandito sa Pilipinas? Alam ko po na, ayun po, para malinaw, kasi ito pong si Miss Jennifer Relano, na isa sa mga complainant, nakakausap niya po to si Miss Malu Villafranca, Pero, Lourdes. empleyado siya ng VFS. Nung nag-complain
nag-apply na po ako sa management ng BFS. Ang sinasabi nila, hindi pala siya, kumbaga wala siyang kapasidad para Fixer. tanggapin. Pero hindi, empleyado siya. Empleyado. Hindi siya empleyado ng BFS eh. Kaya lang ang Fixer. BFS kasi sir, paniniwalaan mo siya. Nasa loob siya ng building ng BFS. Galing kasi ako doon nung isang araw eh. Opo, hawak ako niya nga kasi yung pumipila doon eh. Opo, siya pala yung manager ng Basco Insurance na yun yung parang ang dapat lang, ang kapasidad So, di niya siya lang empleyado, is a sir, ng travel BFS. agency lang, na insurance lang ang pwede. Pero ang ginawa niya, dahil itong asawa ni Irene Sabala na si Reynold Javier, Javier po, yung pinadala ko na po yung warrant sa ng UNTV copy. So ngayon, nung time na nagpupunta yung mga aplikante, alam po nila na Jennifer Cruz. Kasi si Jennifer Cruz, si Benji De Vera, kaibigan po yan ni Mr. Reynold Javier. Alam nila kung nasan ang bahay. Dahil limited ang oras natin, may tanong ko sa'yo, ano ba ang professional dealings mo sa mga victims, sa mga complainant? Ano lang ang dealings mo sa Kulang kanila? talaga sa kanila is to process the documents para sa pagtatrabaho abroad. Okay, pre-process mo, no? Ang Opo, kanyang may mga process documents. kami, sir. Umabot po kami ng Okay. embassy. At magkano po ang Ang iba po. binayad sa'yo? Kasi kami, sir, Sabi nila 8 million na. wala po, sir, ganon. Kasi Yung yun, resibo, base yun sa resibo. ni Irene. Nagpa-process kayo ng ano? Sino nagbabayad sa inyo ng processing? Ang processing po kasi, ganito sir, at, pag once na nag-a-apply kami ng mga working permit, kasi po, may iba-iba po kasi ang ng process. Kapag kunyari Saudi Arabia or mga Asian country, Ito mga complainant, kanino sila nagbayad ng processing? ang process, kasi nagbayad sila kay Irene eh. Doon talaga sila nagbayad So kay saan ka Irene. kumuha ng processing fee? So ngayon, dahil sa pagpaprocess naman namin nila, kasi siya ng aplikante, tawag dito, nagpapadala ng mga documents para maiprocess namin yung isang aplikante. Sino nagpapadala sa iyo ng mga papeles? Ay, Si Irene? hindi po. Employer po. Employer? Opo. Si saan ka employer, kumukuha nagbabayad kami yung ng professional fee ninyo, saan nyo kinukuha? Sa aplikante talaga, sir. Pero hindi sa kami. aplikante, Kasi ayun. may mga processing po kami Sige ma'am, talaga. para sa dagdag na kaliwanagan ay gusto raw po magsalita ni Ma'am Jennifer Cruz. Sige po, magandang hapon Ma'am Jennifer. Go ahead. Jennifer? Yes po ako si Irene. Irene po. Andiyan pala si Irene. Si Irene muna. Yes po. Opo, andito Si Irene po ba to? Opo. Irene, nasaan ka ngayon? Paris Si or Jennifer. sa Milan? Nawawala si Jennifer. O si Irene muna, Opo, sige. pwede po akong Yes. Wara. Sorry po, medyo na-late po ako. So again po, isa-isahin ko po ulit ha. Ganito po ang nangyari. Yan, bago po kami nagkakilala. At least nalaman nyo na narinig nyo na yung side niya. I think this time sa akin naman. So nakilala ko yan siya sa Facebook. Nag-message siya sa akin. Okay? Sinasabi niya sa akin, as agent, alam niyo naman po yung agent. Sinabi niya sa akin na meron siyang hiring, meron siyang agency sa Pilipinas. Okay? So nagtiwala po ako sa kanya, sir. Okay? As agent po, tinanong ko po sa kanya kung magkano yung initial, magkano yung second payment, ano yung mga job hiring, lahat po ng information na trabaho. Okay po? Sige. Yan po yung nag-start. Okay, ma'am, ito lang po gusto namin malaman. Ang pinag-uusapan po kasi dito, yung 8 million na ibinaya daw. So, Yes. nasa Lahat inyo po- daw napunta. According kay Ma'am Gloria, pero sabi naman nung mga ibang complainants ay may proof kayo na tinatanggap din at dinedeposito sa account ni Ma'am Gloria Hapin. Ano ba totoo? Kahit tingnan nyo po, kahit i-ano nyo pa sa bangko, lahat po yan, detalye, lahat po yan may evidence, lahat. Sir, ganito. Direkta lang, Ma'am Irene, direkta lang. May nagdeposito po ba kayo sa account ni Ma'am Gloria? oo. At magkano? Yes po, under my name, and then yung isa pang agent na nasa Italy, which is si Kaislyn, okay, kasi may mga pinasok din siyang mga aplikante, nag-direct sa kanya kasi sinabi ko sa kanya na isend na lang directly sa bank account ni Gloria, kasi siya kasi po, Okay. nagmamadali siya parati sa second Okay. payment. Hindi niya po inasikas. Ma'am Irene, may clarification lang ako. Ma'am Irene, may clarification lang yung ako. 8 million Saan Eto. napunta 8 million? May clarification lang ako, Ma'am Irene. Sagutin mo ha. Pwede mo sagutin, pwedeng hindi. Unang tanong, Ma'am. Kayo po ba ang nag-post ng recruitment sa Facebook o sa social media? Yes or no? Yes, ako po yun, sir. Ako po. Kasi Kayo rin? nanggaling po Okay, kay ganito po Gloria- yun. Sunod. Totoo po ba na may existing na trabaho? Ano po? May existing na trabaho na papapasukan?
Sir, ganito po yan. As agent po, siya po kasi yung Hindi, lahat may laman. Kung totoo po ba ang trabaho? Yun ang tanong. Kasi kung sabi mo lang, kung trabaho ba? may trabaho ba o Oo. wala? Nag-post ka, then nag-recruit ka. Totoo ba yung trabaho na yun? Sa CES Republic. Ito po, i-explain ko po rin sa nag-recruit po ako ng tao nang dahil po sa kanya. Okay? Okay, Kasi siya, Ikaw yung Ano? Paano? Parang naguluhan ako. Dahil kay... Ma'am Gloria. Hindi rin alam ni Ma'am Irene kung may trabaho o wala. So, So, ang may nag-offer ng trabaho, sila Miss Gloria Gloria. Hapin. Tama ba? ano po, pakiulit oh, po. kasi siya may contact sa employer na nasira nga daw sila in the end. So, ibig sabihin, Sir. ang pinost mo na pag-recruit ay nanggaling kila Ma'am Gloria? Tama ba yun? Ako ang lumapit sa akin that time, okay, na nagsabi may hiring siya, ganito ang hiring. Actually, sir, 4 yung binigay niya sa aking hiring. Oh. Malta, Hungary, Czech Republic at saka Poland. Oh, maaaring Ngayon, totoo. yung mga Malta Kasi po, recruiter si Ma'am eh. The problem is, pag si Ma'am Irene na mag-recruit, wala siyang license. That's the problem now. No? So, Hindi, ni-refer niya. Ma'am Ito yung mga Gloria, re-recruiter mo sa Pilipinas. Ganun siguro yun. Attorney, so tanong natin next, did you authorize Irene Sabala, di ba? To recruit for you? Hindi sir, no? Linawin ko lang sir Diba? yung sinasabi niya na parang inanuhan niya na parang ngayon niya siya nag-recruit. Si Irene, nung nagkaroon ng problema, nalaman ko si Irene na nag-recruit na since 2021 pa. Nagpo-post talaga siya. At nung after nung nangyari, nung nagkaroon na po ng problema, patuloy niya pa rin ginagamit ang pangalan ko. Kung hindi ako nagkakamali, nag-post ako ng kasi nanggaling ako ng NBI nung time na yon, nag-ano ako sa page ko na we are not connected with this agent. Pangalan ni Miss Irene Sabala. Kasi yun yung dapat na iaano namin nung time na nagkakaroon na ng problema kasi lumapit po ako ng ATRAD, lumapit po ako ng NBI sa mga pangyari na yon. Kasi po, ang ginawa sa akin ni Irene at saka ni Miss Marus, Maria Lourdes Villafranca, sorry kung magiging emotional ako. Ako po yung dito, yung pinakamalaking may naging damage. Kung hindi po nila ako sinira sa mga aplikante ni Maria Lourdes Villafranca at ikaw, Irene Sabala, na napatuloy na nag-aalok ngayon dyan sa bansang Poland, na kung hindi ako nagkakamali, muntik mo na naman mabiktima ang dati mong biktima. Nag-message sila sa akin, may picture silang pinadala na ikaw nangangako ka ng TRC dyan para dalhin mo na naman ngayon sa Netherlands. Ito ang nangyari dito. Kailangan po talaga, Miss Jennifer Ilano, nananawagan ako sa'yo. Ikaw ang may connection kay Maria Lourdes Villafranca. Dalhin mo siya dito. Sabihin na natin kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo, kung bakit hindi kayo mga nakaalis dahil sa panloloko ni Maria Lourdes Villafranca at ni Irene Sabala at nung taga-Italy na isa pa. Lahat ng ebidensya, meron kami. Kasi ako po talaga yung nasira dito. Siri. We understand. Nung time na yun, nung sinira niya, sinabotahin nila ako, At least narinig na. pinanawagan ko po na Kasi sabi ko, sabi, pinang-shopping niya eh. hindi. Belo. May Nung time na, Ma'am, Sino yung nagsabi? ito, Ma'am Irene, ito, Host sir eh. last question ko ito from me ha. Kasi apparently, hindi rin masagot ni Ma'am Irene kung may naghihintay talagang trabaho. Oo. So therefore, Ikaw daw lahat ng kakalan parang nun. ang labo na hindi sila nag-usap ni Gloria. Di ba? Kasi kung nag-usap sila ni Gloria, sige, mag-recruit ka, ako bahala sa Ma'am Gloria, sino employer. mga nakakakilala sa mga ni-recruit? Ikaw o si Irene? Oh, yan. si Irene po. Okay. Pero Lahat ikaw, si Irene kilala mo po. ang employer. Yes po, direct po ako sa employer. And willing si Pero employer. inutusan mo si Irene na mag-recruit. Hindi ko siya totally inutusan kasi talaga si Irene, trabaho niya talaga mag-recruit. 2021 pa, nagpo-post Pero na siya sa alam mo mga na Facebook. nagre-recruit siya for Alam you. ko naman, For sir, you. na parang nag-ano siya ng Czech Republic na For pinapasok you. niya. For you. Pero may totoong trabaho po. Totoong Oo. kampanya. Kaso Napakalaking company po sa Czech Republic ang hindi natuloy dahil sa kagagawan niya at saka ni Malu. Okay. Sige. Okay, Irene, pakinggan na natin, Irene. Uwi po sila ng... Sir, sige, anong masasabi mo? Kapapasok ko lang, wala pong, unfair po masyado sa akin kasi kapapasok ko lang tapos hindi ko alam yung mga pinagsasabi niya. Hindi ko ma-defend yung sarili ko. Sino yan, si So, Irene? sir, ano po ba yung, lahat po yun may ebidensya. Okay, sir, bigyan niyo naman po akong time na magsalita kasi Sige, po, sige ma'am. Okay, sir. Okay. Kasi late na po akong dumating, hindi ko na po alam yung sinabi niya. Oo. Kaya ang po siyang magsalita kung anong Dininay niya lang. Dininay niya lang ang sir, allegations. Sir, opo, ganito po yan, sir, ha? Kung iisipin niyo po, as agent, may tao po, yung root, kung baga siya yung root,
kasi may agency sa Pilipinas. Lahat yan may proof. Ngayon sinabi niya sa akin, ganito may hiring kami, kulan, ako sir, nagpo-post na talaga ako before. At wala akong problem dyan. At may napaalis ako, simula nung nakilala ko siya sir, grabe yung nangyari. Ito sir ha, for example, yung Czech Republic, sinasabi niya sa akin lahat ng details. Ako kasi tinatanong ko muna yan, bago ako mag-recruit ng tao, tinatanong ko po yan lahat ng details sa kanya. As agent po. Di ba? Ma'am Jennifer, kini-caution lang kita, no? Kasi una-una, may mga pag-amin ka katulad niya, namin mo nag-recruit ka kung wala ka namang license. That's an admission, ha? Wag sana, no? Kasi maaaring magamit yan pabor sa'yo o laban sa'yo, yung mga pag-admit mo niya, no? Unang-una, kung wala kang ng permiso or license from the DMW at nagre-recruit ka, illegal recruitment. Yan. Kaya wag mong, payong legal lang, payong legal. Okay? Oh, Attorney. Oo, eto, kanina pa. Nanggigigil na po sa bilang linya. Kanina pa daw po gusto magsalita. Pakinggan natin at kung kanino nanggigigil. Wag lang kayo magmura, ma'am, ha? Okay. Sige, tingnan natin No kanino bad nanggigigil si Ma'am Jennifer Cruz. Mula po sa Santa Barbara, Pangasinan. sige, Ma'am, sige po, kanino kayo nanggigigil? Go ahead. Ma'am, kay Ma'am Glo, sir, kay Ma'am Glo po kasi ang parang gusto lang po namin dito, sir, is yung makuha, yung nabigay namin sa kanya. Na? Kasi dalawa po kaming nag-intay po eh. 150K po yung binayad namin Ma'am, sa kanya. pwede daw po kayo magbukas ng video para makita po namin kayo. Ma'am Jennifer, kayo ba mismo o sa kay Ma'am Glo kayo mismo nagbigay ng pera? Wait lang po. Ma'am Jennifer? Sige. Ma'am, sir, kay ano po? Kay? Kay Ma'am Irene po O kay kami Ma'am nagbigay, Irene pala sir. kayo nagbigay ng pera. Magkano binigay Yun kay ang Ma'am Irene? problema. Po, sir, kay Ma'am Irene po kami nagbigay. Oo. Sabi po ni Ma'am Irene po, may ebidensya naman po siya na yung 100K po napunta po kay Ma'am Glo. Sabi niya yun. Yun po yung hinihingi Sabi niya namin yun. sa kanya. Ngayon, meron kayong hawak na Opo. ebidensya na sinasabi ni Opo. Irene. Mayroon kayong hawak. Si sir. Ha? Opo. Yun. Pero Opo. kailangan patutuhanan yan. Kasi Anyway, ang gagawin natin, i-consolidate natin lahat ng mga sinasabi nilang mga ebidensya. And then, i-refer po natin to sa anti-fraud or ITCU, sa, sir. ITCU. ITCU. Anti-Transnational Oh, yeah. Crime Unit. Ayan. Ngayon pumunta na yata sila, attorney. Punta na, na-investigahan na I-assess ito. po lahat yun, ma'am. Kung may ebidensya ka naman, pwede mo Percent rin din. ipakita Pwede rin doon. po ipakita. Opo. Kasi ang nangyayari, ang lahat nagtuturuan na eh. Yes, sir. Kahit si Irene. Pero si Irene, ay meron na po kayong history, ma'am eh. Oo. Irene Sabala. Totoo ba? Hello? Anong history ko, sir? May May warrant daw warrant kayo. of arrest ka na po. Yes po, nang dahil po kay Gloria, sir. Oh. Kay Gloria din. Ilan ang pending case mo, Ma'am Irene? Ilan ang pending case mo ngayon, kung alam mo lang? Nabihan niya po na maglaban sa akin, mag-file ng case at alam nila Lilibet yan, alam nila Jen yan, na Ma'am Irene, maputol kita. Ilan po ang pending case mo ngayon? Sa pagkaalam niya. Pagkakaalam mo? ano po? Ilan ang pending case mo ngayon na illegal recruitment case? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo alam? Hindi ko Okay. po alam. Pero alam mo may warrant ka. Yes, alam ko po, sir. Okay. Alam ko po yun. Sige. Alam Sino niyo, ang nagkaso sa'yo? alam niyo po kung bakit ako nagkaroon ng ganyan, sir? Nang dahil sa kanya. Hindi nga, may sino nga complaint. nagkaso? Kasi Sino Sino? po ang nagreklamo? Para madinig kung... Sino po Anyway. nagreklamo sa inyo? Yan, dahil sa nagkawarat kayo. Kaso na ito eh, no? Ano sa... Kilala niyo Nasa ba kung korte sino na. nagkaso? Walang problema, sir. Magkaroon ako ng kaso. Dahil nasa tama po ako, nasa katotohanan po ako. Eh, Meron ma'am, naman harapin po, mo. sir. Umuwi ka dito. Yes. Para, Juan. Oo, harapin mo. Harapin mo. Kasi, Ma'am Irene, ano, sa mata ng batas, kayo po ay pinaghanap. Wanted po kayo. Wanted, oo. Oo. No? Wanted Kailangan po. harapin mo. Kung sa tingin mo, ay wala siyang kang kasalanan. Ah. Yes. Yun lang tama, yun. Kasi lumalabas, kung siya ay may warrant, nag-prosper yung kaso. May mga naunang nag-prosper, no? Pinanigan At ng korte. Kasunod ito. No? Kasunod ito magpapile ng kaso lamang. Oo, ito may bago pa. Ma'am Irene, medyo mabigat Gaano po nga yan. ba? May mga pag-admit siya, no? Online, ito, on air. Oo, katulad nito, ina-admit niya na siya ay... Anyway, hindi tayo, Juan. Maubos ang oras Yes, natin dito. opo, No? sir. Yes, sir. At alam naman natin na kung ano yung pinagmulan. At least, ang importante po ay nabigyan na po natin ng pagkakataon na makapagsalita sila at masabi yung kanilang Masaloobin. sa loobin din. Any last message, Ma'am Irene?
Irene Zabala na nandyan ngayon sa Milan. Milan. Di ba magkikita pa tayo sa Paris sa 26, tama? Baka madamay ka, partner. May warrant pala yan. Sir, magkikita po tayo. Yun. At ibibigay ko Yes. lahat ng mga... Sama kami. Para makita ko lahat ng mga ebidensya niya rin, di ba? Sama At dadalhin ko dito Yes sa po, pag-uwi. sir. Sama kami ha. Okay, ano po ang mensahe mo? Masasabi mo? Ako po, sir, willing po ako magbayad po sa mga tao. Yung pera pong natanggap niya, okay? Kasi bawat tao po yan, sir, 100,000 na Yung natanggap mo muna. Bakit natanggap? Magkano po yung natanggap mo, ma'am, na share? Magkano? Yung kay ma'am po, yung Hello? sir, yung Hello? Nawawala, sir. Napuputol po kayo, Ma'am mga Irene. tao po, ang mga aplikante po dito, sir, na nag-complain. At saka hintuan mo muna yung mag-recruit, ma'am. Ha? Ma'am, tandaan Hindi ka po wala kang legal. license. Wala kang license. Legal Hintuan yan, mo ma'am. muna. Legal. Lalo magkapatong-patong ang problema mo. Yan. Tama, Kaya sir. ako na mismo po nananawagan sa ating mga kababayan na hintuan mo po muna natin ang pakikipagtransaksyon kay Irene Zabala. Habang inaayos mo po yung problema mo, ma'am. Okay? Kumuha siya ng license. Oo. Okay ba yun? Ingat, Walang problema, ingat. sir. Okay, salamat. Okay, kay Jennifer at sa mga kasama nyo, ano po yung mensahe nyo? Sir, wait. Magsalita. Yes, sir. Sino po to? Benji de Vera, sir. Benji, sige. Okay. Sige, bilis lang. Oh. Sir, yung sinasabi ni Ma'am Glo, si Ma'am Gloria Hapin po, sa BFS po, kaibigan niya po yun. Siya po nagpakilala sa amin. Tapos nung nagkagulo na, tapos ang sabi sa amin ni si Ma'am Malo, kaya hindi tinatanggap yung ano namin, kaya hindi po hard copy. Soft copy lang, kaya parang na-reject po lahat ng papel namin doon. Anong punto? Dahil kay Malu. Yes sir, siya po nagsabi sa amin na kaya hindi tinatanggap yung papel namin doon sa BFS kasi hindi siya hard copy. Hindi hard copy. Tapos siya, ano pong In other words, kaibigan ni Malo si Ma'am Glo. Gloria. Gloria. Tama? Gloria po nagpupulala sa amin. hindi naman po namin makikilala si Malu kung hindi po Oo nga, pakilala. Malinaw naman po 'yon. Ngayon ano po ang argumento ninyo laban kay Ma'am Glo? Ano pong reklamo niyo? Sir, ang nirereklamo lang namin, gusto namin mabawi yung pera namin kasi walang Ganito. Sige. Sir Benji, nagbigay ka kay Ma'am Glo ng pera. Sir, nagpasa kami kay Irene kasi agent namin. Yun lang. Kay Ma'am Irene pa rin kayo nagbigay ng pera. Yes sir, pero may proof naman po sa May proof. Bahala na Andun po kay Irene. Kailangan ng imbestigahan I-assess lang yun ng mga investigador natin. And eventually, kung may isang pa yung kaso ay ang korte na po maghuhusga. Mag-apidapit si Irene na talagang binigay niya ang pera. Okay, Ma'am Glo, any last message po bago natin patuloy ito? Naubos ang oras natin. Isang oras na. Depende lang dun sa sinabi ni Benji regarding doon. Yun yung dahilan po ng pagkawala ng employer dahil po sa pagbibintang nila na hindi lehitimo yung kumpanya sa bansang Czech Republic, which is na-provide namin lahat ang dokumento para po magkabisa sila. Ano pa problema doon sa hard copy, soft copy? Ano ba ito yun? po ang nirereklamo nila regarding doon kung bakit nila siya nagkabisa. Ito po sa Benji de Vera, hinahamon ko siyang dalhin niya dito si Miss Maria Lourdes Villafranca at dito ko ipapaliwanag sa kanya di ba kaibigan para mo yun, maintindihan. ma'am? Hindi ko siya kaibigan, sir. Bilang sa recruitment, sir, lahat ng embassy, may kakilala kami dyan. Nasa na ngayon si Malu? Wala po akong alam. Ang may nakakaalam nito, Miss Jennifer Ilano, dalhin mo dito si Miss Maria Lourdes Villafranca. Humarap siya dito para ipaliwanag yung pananabotahe. Doon sila nagbayad, binigyan sila ng mga peking dokumento. Papahanap Ito si natin. Benji de Vera, nagbayad sila ng mga slot sa pangako sa kanila ni Malu. Nung nagka-problema, tinawagan niya ako, humingi siya ng tulong para daw tulungan ko siya na makuha niya yung pera doon kay Malu. Tapos ngayon, Anyway, ganyan ma'am, sinasabihan kung niya. hindi niya madala, makikiusap tayo sa VFS para ipakita nila yan si Malu Villafranca. Ma'am, may mensahe ka pa bago natin na putulin tong... Sir, last ko na lang. Nakikiusap ako sa mga aplikante na alam nyo naman na legal ang process ko. Kung gaano kaayos ang ginagawa kong proseso, alam nyo yan, halos nasa opisina kayo. Tama na yung pagkakaladkad ng pangalan sa akin sa barangay kung saan sa ang reklamo. Kasi kung illegal ako, di dapat saan nyo pa ako napakasuhan. Tama na. Kung gusto nyo talaga, challenge nyo
Kasuhan nyo si Irene Zabala, kasuhan nyo si Malu, kasuhan nyo si Reynold Javier, saka ako haharap sa korte. Yun lang po, sir. Puro kaso ang narinig ko, ano?